At sa puntong ito, tignan po naman natin ang sitwasyon doon sa may Batangas Port. Bukod sa mga barko, ini-inspeksyon din ang mga pumapasok doon ng mga bus. 3 nga ang tinanggalan ng plaka. Sa Batangas Port, live ngayon si Claire Delfin. Claire. Mike, walang patid ang dating ng mga pasahero rito sa Batangas Port. Ito yung mga papuntang Mindoro, Romblon at iba pang probinsya. At dahil nga dyan, Mike, nakatutok ang mga otoridad dito para masigurong ang mga hakbang na kanilang hinanda ay ipatutupad ng maayos para sa seguridad ng mga pasahero. 30 pulis at 70 tauhan ng Coast Guard ang nagbabantay para sa seguridad ng mga pasahero. Ininspeksyon ang bawat barkong lalayag para ma-check na walang deadly weapon at explosives. Inayos ang pagkapwesto ng mga cargo at sinigurong walang paglagpas sa assigned capacity ang bilang ng mga pasahero. Ang Philippine Coast Guard in charge dito para sa safety and security sa mga port and vessel na umakyat ng mga riding publics natin. Pati mga bus na pumapasok sa Batangas Port, tinututukan. Nagsagawa ng surprise and random inspection ang Highway Patrol Group at ang Land Transportation Office ng Batangas. 3 sa mga bus, tinanggalan ng plaka at hindi pinayagang bumiyahe. Kalbo na kasi ang magulong nito at takaw aksidente. Meron silang mga worn out tires na nakita namin. So, delikado ito para sa mga namamasada. Patuloy po rin po yung paghihigpit ng Highway Patrol Group ng LTFRB. Mahaba na rin ang pila ng masasakyang papasok sa port. Dito kasi sa gate kukuha ng ticket para sa masasakyang isasakay sa Roro. Sa kabila nito, tila wala namang makapigil sa excitement ng mga pasahero, lalo na ang mga turistang papunta sa Puerto Galera. Para makapag-relax din po. Sa Romblon Port naman, nagkaproblema ang Super Shuttle Roro 2 ng Asian Marine Transport habang papadaong sila sa Udyongan Port kaninang umaga. Pumulupot kasi ang lubid ng propeller ng barko. Nailigtas naman ng Coast Guard ang lahat ng pasahero at naidala sa pier. Mike, sa oras na ito, nasa 16,000 na ang naitalang passenger traffic sa araw na ito. Mas mataas yan na 3 beses kesa sa average daily traffic na 5,000. At ngayong gabi daw, Mike, sa buong Magdamag ay inasahan pa ang pagdating ng maraming pasahero dahil nga holiday na bukas. At bukod sa mga turistang papuntang Puerto Galera, inaasahan din ngayong gabi, Mike, ang pagdating ng mga turistang papuntang Boracay. Meron kasing barko ditong direktang pupunta ng Katiklan mamayang alas 9 ng gabi. Ito ay 9 hours na biyahe. Pagdating sa Katiklan, 2 oras na lang, Boracay ka na. Mike? Maraming salamat, Claire Delfin.